Dito, sa bayan ng Antipolo, sa gitna ng luntiang kagubatan, matatagpuan ang isang likas na yaman na puno ng kwento at kagandahan. Sa loob nito, ang mga magandang obra ng kalikasan na hinubog na ng panahon. Yan, sa hindi kalayuan, dito lang yung wishing well. At dito naman yung susunod dating makikitang imahe na nasa taas naman ng kuweba na ito. So makikita nga natin na mayroong imahe doon sa area na yun. Yan, nandito na tayo ngayon sa tinatawag nilang altar at nandito rin yung imahe ng Holy Trinity. Ngayon ay samahan niyo ako sa ating panibagong paglalakbay at tuklasin ang kwento ng isang kuweba na tinatawag nilang Mystical Cave. Isang magandang araw at storya na naman ng paglakbay. So bago natin tuklasin ang isang mahiwagang kuweba sa Antipolo, ay papakita ko muna sa inyo itong isang matandang simbahan na 400 taon na ang tanda. At isa na rin itong yaman ng kultura at pananampalataya dito sa Rizal. So nandito nga pala tayo ngayon sa St. Jerome Parish Church dito sa Morong, Rizal. At dahil nga sa ganda ng simbahan na ito, ay maraming magkasintahan ang gustong magpakasal dito, hindi lamang sa bayan ng Morong, kundi sa mga karatig bayan nito sa Rizal. Ang disenyo sa pagkakabuo ng simbahang ito ay tinatawag na Baroque Architecture. Ang Baroque Architecture ay isang estilo na lumaganap sa Europe noong 17 hanggang 1800s. Ang halimbawa o katangian nito ay sobrang bongga o detalyado ng mga disenyo. Maraming curve line at puro ukit. Isa rin sa katangian nito ay ang malalaking estruktura, katulad na lang ng mga simbahan. At kitang-kita naman natin na talagang magarbo at sobrang bongga ng mga disenyo nito. So hindi lamang ito isang plain, talagang napakaraming ukit ang ginawa dito sa simbahan na ito. Naitayo ang simbahan ito noong 1620. Hindi pa man ito tinuturing ng National Museum na isang National Cultural Treasure, isa na rin naman itong yaman ng ating bansa na sa tatag ng mga pananampalatayan na saksihan nito sa mga lumipas na panahon. Tapos naman nating silipin ang makasaysayang simbahan dito sa Morong, ay pupunta na tayo sa Antipolo City. Kanina, ang dinaanan natin ay puro kapatagan. Ngayon naman, sa lugar na ito, ang karsada ay dadaan tayo ng puro paakyat. Hindi man ito sobrang haba, gaya nung sa uli natin vlog na dumaan tayo sa isang pinakadelikadong karsada at puro paahon na tinatawag na Halsem Highway at Cannon Road. Dito ay mas maiksi pero pakurbada ang mga daan. At makikita rin natin ang napakagandang overlooking view ng kapatagan ng Rizal. Ito ang tinatawag nilang zigzag road na dating kinakatakutan na daan dahil sa sobrang hipot at isang lane lang yung nadadaanan. At dito rin ay makakasabay nyo ang mga naglalakihang truck. At ngayon, ang mga kalsada dito ay nilaparan at nilagyan ng mga barriers at meron din ditong roller barrier na tumutulong para mabawasan ang porsyento ng pagiging delikado nito. At ito rin ay tumutulong para makaiwas sa aksidente. Kung mapapansin nyo, itong napakalaking estruktura na ito, yan ay isang planta ng simento dito sa Antipolo. At yan din ang isa sa pinakamalaking supplier ng simento sa buong Pilipinas. Yan ang Solid Cement. At ang nagmamay-ari dito ay ang Cemex Philippines.
At nandito tayo sa harapan ngayon ng Solid Cement. Ang unang may-ari pala nitong Solid Cement ay isang corporation na Meksikano mula noong 1906 hanggang 2024. Dahil noong 2024, itong Solid Cement ay nabili ni Isidro Consinji, na kilala na may-ari ng DMCI. At ngayon naman ay magtutungo na tayo sa ating main purpose ng vlog na ito at sisilipin natin at aalamin ang istorya ng isang mahiwagang kuweba na nadiskubre pa noong 1970s. At makikita natin dito ang ilang Catholic images at mga rock formation. Ito palang dinadaanan natin ngayon medyo hindi magandang kondisyon ng kalsada. Madaming lubak-lubak dahil hindi gobyerno ang may-ari nitong kalsadang ito. Ang may-ari ng kalsadang ito ay isang pribadong tao na hindi malaman kung sino ang nagmamay-ari talaga. Kaya hindi mapagawa itong kalsadang ito dahil nga kailangan muna ng abiso para sa totoong may-ari. Nandito na tayo ngayon sa tabing kalsada kung saan nandito na yung entrance papunta sa Mystical Cave. So tataas pa tayo para mapasok yung kuweba. So, nandito na tayo ngayon sa Bukana kung saan matatanong na natin yung papasok ng kuweba. So, sa loob ng kuweba na yan, makikita natin ang iba't ibang Catholic images. Ang kwento tungkol kay Inday Nelly at ang mga hiwagang bumabalot sa Mystical Cave ay batay sa salaysay ng mga taong nakatira at nagbabantay mismo sa lugar. Ang mga pahayag tungkol sa mga imaheng nakikita at mga karanasang espiritual ay bahagi ng kanilang pananampalataya at paniniwala. Mahalagang tandaan na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang relihiyon at paniniwala. Naway respetuhin natin ang ating pagkakaiba at tingnan ang mga ganitong kwento bilang bahagi ng kultura at kasaysayan na nagbibigay ng saysay sa ating mga pinupuntahang lugar. Noong dekada 70, isang batang babae mula sa Iloilo na nagngangalang Inday Nelly Deles ang paulit-ulit na nanaginip ng isang kuweba. Sa kanyang mga panaginip, ginagabayan daw siya ng isang liwanag at hangin patungo sa isang sagradong lugar. Hanggang sa dumating ang araw, natagpuan niya mismo ang kuweba sa Antipolo, isang maliit na butas sa bundok na kasinlaki lang ng barya. Ngunit may bugso ng hangin na tila nang gagaling mula sa kailaliman. Ginamit ni Inday Nelly ang lakas ng loob at determinasyon. Pinalawak niya ang lagusan hanggang sa tuluyan mabuksan ang daan papasok sa kuweba. At doon, natuklasan niya ang kaibang mundo ng Mystical Cave. Ang mga formasyon ng bato, nakahawig ng krus, mga santo at mga imaheng sagrado sa pananampalataya ng marami. Sa loob ay may lugar na tinatawag na The Bell, kung saan kapag tinapik ang bato, tumutunog ito na parang kampana. Meron ding wishing well, kung saan inihagis ang mga baryang may kasamang panalangin at hiling. Makita po dito yung wishing well. Ito po yung nag-wish para po sa mga nag-study sa abroad at sa mga business. Kung sisilipin nyo itong wishing well, ay hindi nyo na matatanaw yung ilalim. Dahil meron lamang naman itong tinatayang 100 feet. At tuwing tag-ulan, nabubuo ang tinatawag nilang bathtub, tubig na pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling. Makikita po dito yung bathtub. Tuwing tag-ulan na po kasi ito, nagkakaroon ng tubig. Ito yung tinatawag na mapaghimalang tubig. Pero po, hindi po siya iniinom. Panligo lang. So, ililigo lang. Pwede naman itong hawakan, ma'am? Pwede naman po. Basta magdahan-dahan lang po. Baka makadulas. So, nakakagaling ba itong tubig na ito, ma'am? Ito pong tubig na to, nakakagaling po to. It depends to your belief. Kapag naniniwala po, kayo ay gagaling. Sa loob din ng Mystical Cave, hindi lamang mga stalactite at stalagmite ang makikita rito. Marami ang naniniwala na mga likas na anyo ng mga bato rito ay sumasalamin sa mga sagradong imahe ng pananampalatayang Katoliko. Makikita rito ang Pieta, isang formasyon ng bato na kahawig ng Birhen Maria na buhat ang katawan ng kanyang anak na si Jesus matapos ang pagkakapako sa krus. Ito po yung first image. Ito po yung Pieta. Ito yung pinaka-shape na mukha ni Mary. Ito yung mata, ilong, bibig, nakasimangot. Ito yung likod niya, yung tuhod niya, yung binte. Okay. Kalong po niya dyan si Jesus Christ.
Ito yung ulo, yung katawan, pieta. Ayan, sa hindi kalayuan, dito lang yung wishing well. At dito naman yung susunod nating makikitang imahe na nasa taas naman ng kuweba na ito. Sa itaas na bahagi ng kuweba, doon makikita ang imahe ng mukha ni Jesus na may koronang tinig. Sa ibabang bahagi ng kuweba, makikita ang isang formasyon na animoy Birheng Maria na karga-karga ang batang Jesus. Pero hindi mga forma na inuugnay sa banal na santatlo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa tinatawag nilang altar at nandito rin yung imahe ng Holy Trinity. Ma'am, saan po makikita dito yung imahe ng Holy Trinity? Ito po yung Holy Trinity. Ito yung kabuuan na yan. Ito po si God the Father. Nakaupo sa trono niya. At ang sunod po na imahe ay ang Holy Spirit po. God the Holy Spirit. At kung lalakad ka pa, makikita mo ang bato na kahawig ng bundok ng Kalbaryo, kung saan makikita mo na buhat-buhat ni Jesus ang kanyang krus. Ito si Jesus Christ, nakaluhod na pasan yung krus. Ang kagandahan ng mystical cave ay hindi lamang nakikita sa kakaibang anyo ng mga bato na hinubog ng kalikasan. Sa loob nito, bawat stalactite at stalagmite ay tila obra maestra na likha ng kalikasan sa mahabang panahon. Ang formasyon na kahawig ng mga imahe ng relihiyon ay nagbibigay ng kakaibang ganda na hindi matatagpuan sa karaniwang kuweba. Isang kagandahan na nag-uugnay ng kalikasan at pananampalataya. Para sa patuloy na pagsubaybay sa ating paglalakbay at ikwento ang istorya ng kada lugar na ating pupuntahan, huwag niyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!